isa na sa pinaka masarap sa buhay ng tao, yung merong magse-celebrate ng birthday o kaya ng kasal o ng mahalagang okasyon sa isang pamilya na iniimbita tayo, di po ba? Kasi pagka in-invite tayo, alam natin na pinapahalagahan tayo nung nagse-celebrate o nagdiriwang ng anumang okasyon. At para sa atin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na kagalakan sa ating mga puso. Nabanggit ko po yon sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nagturo patungkol sa isang handaan o sa isang piging. At sa isang piging na yon ay pinakita niya sa kanyang mga aral na ang isang piging ay tumutukoy din sa ating Panginoong Hesus na nag-aanyaya siya sa isang pagtitipon at sa pagtitipong iyon ay nais niyang anyayahan ang lahat ng klase ng tao. At ang pinaka pinupunto ni Jesus doon ay walang iba upang ang tao ay makasalo niya sa piging ng pagse-celebrate sa kalangitan. So sa umagang ito, maaaring pamilyar tayo sa mga pinupuntahan natin na mga selebrasyon o paghahandaan. Ngayong umaga, mas mahalaga na maintindihan natin ang isang paanyaya ng ating Panginoong Diyos, paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang gawain, sa kanyang tinatawag na pagtitipon, sapagkat ang magiging bunga nito o epekto nito ay hindi lamang ho pansamantala, kundi pangwalang hanggan. At ngayong umaga, ang ating pong titingnan ay ang sulat ni Lucas sa San Lucas, o sa English ay Luke, chapter 14, verses 25 hanggang verse 33. At nawa, pakinggan niyo po itong turo ng ating Panginoong Hesus. Sumama kay Hesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang..." Sorry po. 14:15 po pala, sorry. Lucas 14:15 up to verse 24. Medyo na-adjust ako ng konti, okay? 15 po tayo mag-start, 14:15. Sabi rito, narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, "Pinagpala ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit, nagdahilan silang lahat." Hindi ka, Brad? Ang sabi ng una, pakinggan niyo po, ang sabi ng una, "Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kaya kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin." Sinabi naman ng isa, yung pangalawa po, "Nakabili ako ng 5 magkaparis na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin." So yung ikatlo naman, sabi, "Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo." Verse 21, bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Naghalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, "Pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay." Pagkatapos sinabi ng alipin, "Panginoon, nagawa ko na po ang inuutos ninyo, ngunit marami pang bakanteng upuan." Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, "Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan, at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinabi ko sa inyo, sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa." Ang ating pag-aaral sa umagang ito ay may paksa na paanyaya ni Kristo, the invitation of Christ. Si Jesus Christ ay nagbigay ng talinghaga. Kapag ho sinabing talinghaga, sa English po ay parable. Bakit ho gumagamit si Jesus ng talinghaga?
Pag sinabi hong talinghaga, ito ho ay ang pagkukumpara ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang aral sa isang sitwasyon o pangyayari na mas mabilis maiintindihan ng mga tao. So, dalawa yung pinapakita ni Jesus dito. Yung handaan dito, para makuha nyo na agad yung idea, ito ay ang pagtitipon ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ito yung gawain ng Diyos. Tapos yung handaan na piging, yun yung pinagkumparahan ni Jesus na kapag may naghahanda, may mga iniimbita at may mga pumupunta. So ngayon, makikita natin ngayon, ang turo ni Jesus ay ang kanyang paanyaya. The invitation of Christ. Ang sabing ganon ng verse 15, narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon. Ang pinag-uusapan nila doon sa mga naunang talata ay ang patungkol po sa pagmamataas at pagpapakumbaba. So yung pagiging mapagkumbaba at pagmamataas. Doon sa naunang bahagi ng talata, pinapakita rito na yung mga Hudyo na dinatnan ni Jesus Christ, religyoso po yung mga Hudyo. Ang tawag po sa kanila, sa reliyon nila, Pariseyo at saka Saduseyo. Sila, tingin nila sa sarili nila, matutwid sila. Tingin nila sa sarili nila, sila lang yung karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dahil daw, sa kautusan na binigay ng Diyos kay Moises na kanilang ipinapamuhay. Yun yung pananaw nila. Ngayon, sinasabi ngayon ng ating Panginoong Hesukristo na yung pagiging mataas ng isang tao, nanggagaling po ito sa loob na pagkatao niya. Nakakita na ba kayo ng mayabang na tao? Na kahit hindi mo tinatanong, pinagyayabang niya yung ano niya, yung mga meron siya sa kanyang buhay. Nakakita na ba kayong ganon? Yung ubod ho ng hangin, bagyo yung dating. Nakakita na ba kayong ganon? So, ayun po, pagmamataas po yun kasi may pinagkukuhanan po yun Pero si Jesus, sinasabi niya, yung pagpapakumbaba. Kaya ang sabi niya ay ito, kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka, dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matwid. So ngayon, narinig ito ngayon ng isa sa mga kasalo niya. Kasi narinig ng mga kasalo niya roon, sinabi sa kanya, pinagpala ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. So pinapakita na agad ng ating Panginoong Hesukristo na yung makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos, yun yung pinagpala. Tandaan muna natin, ano ba ibig sabihin ng salitang pinagpala? Ano ba ibig sabihin ng salitang pinagpala? Ang salitang pinagpala sa English po ay bless. Di po ba ang gusto ng ang gusto ho ng tao yung word na pinagpala? Ang gusto ho ng tao ay bless, di ba? Ayaw niyo po na sabihin sa inyo na hindi ka blessed, di ba? So, yung salitang bless, yung salitang pinagpala, yun yung binibigyan ngayon ng diin dito ni Jesus Christ. So sabi niya, pinagpala ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. So nung narinig ito ng isa sa mga kasalo, doon sa nauna, yung sinabi ni Jesus Christ, sabi niya, napakapalad pala ng makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Yung salitahong mapalad, sa Griego po, pag pinag-aralan nyo, Makarios po ito. Di ba? Narinig nyo, Makaria yung pangalan. So, yung Makarios, ang ibig sabihin po nun, masaya. So, kapag sinabing masaya, yung isang tao, yung totoong kaligayahan niya dapat, nasa ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga, yung pinag-uusapan dito, minsan yung tao, yung kaligayahan niya, nasa mga material na bagay. Nasa mga bagay na kung ano yung meron siya. Kumari, may bagong cellphone, masaya siya, di ba? Kumari, marami siyang pera, masaya siya. Kunwari, mga material na bagay. Pero ang tinuturo ni Jesus Christ dito, yung totoong pagiging masaya, yung pagiging blessed, ay hindi ho doon nakabase. Ang totoong pagiging blessed o masaya ay nakabase sa relasyon mo at pananampalataya mo kay Kristo. Kasi bakit? Kasi kahit na po may bago kang cellphone ngayon, kahit na mayroong kang bagong damit ngayon, pasamantala lang ibibigay na
kaligayahan sa iyo niyan eh. Tama ba? Bakit? Kasi pagka yan na luma, nasira yan, ano yung nangyayari? Hindi ka na masaya. Di po ba? So, pansamantala lang siya. So, ang sinasabi ngayon dito ng ating Panginoong Hesukristo, yung pinagpala ay yung isang tao na kasama sa kaharian ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos, tumutukoy ito sa kanyang kalipunan ng mananampalataya dito sa lupa. So, ibig sabihin po, sa paningin ng Diyos, sa paningin ng banal na kasulatan, hindi yung pagiging kasama mo sa mga taong nandito sa mundong ito nang walang relasyon sa Diyos. O hindi nakabatay ang pagiging bless mo sa mga material na bagay na meron ka. Bagamat kailangan natin yon. Tama po ba? Pero ang sinabi rito, ang pagiging isang mapalad ay yung alam mo na meron kang pananampalataya at relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at bahagi ka ng kanyang kaharian. Now, ang sabi ko ngayon, ano ba ang kaharian? Yung kingdom. Dalawa yung kaharian ng Diyos. Meron siyang kaharian dito sa lupa at may kaharian panlangit. So, ang kaharian dito sa lupa, ito yung tinatawag na kalipunan ng mananampalataya. Halimbawa, pag sinabi natin kalipunan, eto ho yun. Kalipunan, nagtitipon ng mga mananampalataya kay Kristo. Ngayon, mahalaga yung tinatawag na kaharian ng Diyos dito sa lupa. Now, tandaan natin, pag sinabing kaharian ng Diyos, hindi ito tumutukoy sa malaking building. Dahil ang church o ang iglesia ay tao po na mga tinubos ni Kristo. Tandaan nyo, noong panahon ni Jesus, hindi mo sila nagtitipon sa mga templo, hindi sila nagtitipon sa mga katedral o mga simbahang malalaki. Saan nagtitipon ang mga alagad ni Kristo? Di po ba sa tabi ng lawa? Di ba sa bundok? Sa mga bahay? Kasi nga ang church ay tinatawag po na kalipunan ng mga mananampalataya. Sinabi ho ni Jesus Christ, sa Matthew chapter 16:18, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Di ba sabi niya? At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makakapagtagumpay laban sa kanya. So yung salitang church dito, ang tinutukoy po rito, mga taong tinawag mula sa kasalanan tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang kaduktong po niyan, sa chapter 18, may 2 o 3 na higit pa na nagkakatipo sa aking pangalan, naroon ako sa kalagitnaan nila. Ang tawag po doon ay church. Tayo po yon. Okay, ngayon. So sinasabi niya ngayon, ano yung mas mapalad? Yung tao na walang relasyon kay Kristo, na nasa kanya na ang lahat, pero hindi siya mananampalataya at wala siyang relasyon at kabahagi sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Kristo, hindi yun ang totoong mapalad. Hindi yun yung totoong masaya. Ang totoong masaya, alam mo na may relasyon ka kay Kristo, may pananampalataya ka kay Kristo, at bahagi ka ng pamilya o ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Wala akong pwedeng pumunta sa langit nang hindi ho bahagi ng kaharian ng Diyos. Ulitin ko. Wala akong pwedeng pumunta sa langit nang hindi po bahagi ng kaharian o ng pamilya o ng katawan ni Kristo. Lagyan ko ng ilustrasyon. Bago ka makasakay sa eroplano, papunta halimbawa ng Davao o ng General Santos, pag ba may ticket ka, makakasakay ka? Pag may ticket ka po ba? Pero pag wala kang ticket, ganun po ang ibig sabihin. Ang tinutukoy po natin dito, ang salitang mapalad dito, na makakasama sa kaharian ng Diyos, binibigyan ni Jesus ng mas mabigat na timbang, yung habang nandito ka sa lupa, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, na kapag namatay ka, ay pupunta ka sa langit na kaharian ng Panginoon. Ngayon, sinunod niya ngayon dito, sumagot si Jesus, ang sabi niya, may isang lalaking naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Ulitin, may handaan po. Yung naghanda na lalaki, piging po. Pag sinabing piging, malaking handaan po. Sabi ron, isang lalaki ang naghanda ng isang salo-salo at marami siyang inanyayahan. So, nag-invite siya. Bago siya maghanda, nagbigay na siya ng mga imbitasyon. Pinuntahan na niya. Halimbawa, iniimbitahan ko yung pamilya na ito. Iniimbitahan ko si ito. Iniimbitahan ko sila. So, nag-invite siya. So, ngayon, nung nag-invite siya, pumayag po. Sabi niya, sige, pupunta kami sa invitasyon ninyo. Invitasyon mo. Pero ang problema, nung oras na ng
piging, nagsugo ngayon yung naghanda na lalaki. Sabi gano'n sa kanyang mga utusan, sige, puntahan nyo na yung mga inanyayahan ninyo. Tayo ay magsasalo-salo na sa piging na ito. Pero ang problema, yung tatlong inanyayahan na umoo, lahat sila mayayaman. Lahat sila mayayaman. Yung unang naimbita, pinapakita rito, mayayaman. Alam nyo, tumutukoy ito sa mga religious person o leaders ng panahon nila. Sila po ang Saduceo at saka Pariseo. So, ang nangyari ngayon, bago ang piging, sige, imbitahan mo sila. So, sinabi na, di ba ganun yung nangyari? Kuwari, may kasalan. Di ba ang ginagawa na agad, nagpapadala ng invitation, pinupuntahan ng ikakasal. O, invited po kayo, ninong-ninang kayo, nagpapadala. Tapos, umuoo marami di ba? Sa panahon nila, hindi agad kasi pumupunta, kailangan papasundo pa sila. So, pinasundo ngayon. Ito ngayon ang sabi, na dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ng lalaking naghanda, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan. Ito sabi, halina kayo, handa na ang lahat. So sabi ganon, mayaman kasi yung lalaki nito. Sabi, pinapupunta na kami rito ng Panginoon namin, nakahanda na ang lahat, magsisimula na tayo. So pinuntahan ng pinuntahan. Mangga po yun. Pinuntahan ng pinuntahan. So, anong pinuntahan? Alam nyo, nakakalungkot. Kasi, yung naging oo nila, hindi ho naging oo. Pakinggan nyo po. Mayayaman ito. Ang sabi rito ay ito. Verse 18. Ngunit nagdahilan silang lahat. May reason na sila. Yung pangako nila na pupunta sila sa handaan na yon, hindi ho sila tumupad. Ito ang sabi Ang sabi rito, ngunit nagdahilan silang lahat. Ano yung dahilan? Pangit po Negative ang naging dahilan. Hindi po positive. Ang sabi rito ay ito, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Mayaman ba o hindi? Kasi nakabili Nakabili siya ng bukid, kailangan niyang puntahan. Pero mag-reason tayo. Perception lang natin. Hindi ba pwedeng pagkayari niyang umatid ng kasal, ng handaan na yun, 1 oras, 2 oras, at saka na lang niya puntahan? Ang katotohanan, ayaw niya lang talagang pumunta. So, ang sabing ganon, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Mabait naman. Pagpaumanhin mo na kasi nakabili ko ng malaking lupain, kailangan kong puntahan. Pwede ba kayo na ang magpaumanhin sa akin? Okay, yung pangalawa naman, eto. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkaparis na baka. Di 10 po. 5 magkaparis na baka. Sa panahon po kasi nila, hindi ko nagbebenta ng 1 baka. Kasi yung baka sa panahon nila, magkaparis po. Kapag ho ginagamit nila, magkasama ho yung 2 na yon. So, 10 yung nabili niyang baka. May pera ba yung tao? May pera kasi nakabili ng 10 baka. Ang sabi, nakabili ako ng 5 magkaparis na baka at kailangan kong masubukan sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Mabait din naman magpaumanhin. Tanong, hindi ba pwedeng pumunta muna siya sa handaan na pinangakuan niya? Baka mahalaga siya ron. Tapos pag uwi niya, doon na lang niya testingin yung nabili niya 10 baka. Tama po ba? Pwede naman, di ba? Yung ikatlo, eto. Sinabi naman ng isa, yung ikatlo, ako'y bagong kasal. Bagong kasal po, ibig sabihin, pag kinasal sa kanila, bonggay Sabi ganon, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Pasinin niyo po. Itong tatlong ito, may sinisimbolo. Ulitin ko. Yung una, na nakabili ng malaking lupain, sumisimbolo sa kayamanan. Kapag ang tao nakapokus sa kayamanan ng mundong ito, hindi niya mabibigyan ang paanyaya ng Diyos. Yung isa naman, sumisimbolo sa trabaho. Na mayroon 10 baka, na kapag ang tao nakatuon ang kanyang buong panahon, sa pagtatrabaho niya, hindi rin niya mabibigyan ang paanyaya ng Diyos. Pangatlo, kapag ang isang tao, masyado niyang binibigyan ng oras ang relasyon niya, mas mahalaga sa kanya ang relasyon niya sa boyfriend niya, sa girlfriend niya, sa asawa niya, sa mga anak niya, hindi mo rin mabibigyan ng oras ang Panginoon. So, yun ang ibig sabihin po nun. Itong mga ito, hadlang po ito. Saan?
sa pagpunta nila sa isang piging. Ngayon, ano ang implikasyon nito? Yung piging dito, ang tinutukoy po rito, ay ang pagtitipon sa gawain ng Panginoon. Pakinggan nyo, bakit po sinabi? Sabi rito, ay ito. Kapag tinignan natin, yung piging na binabanggit dito, ito ang katulad ng ganitong gawain. Nakuha niyo po ito? Pagtitipon po ito ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay umawit, sumamba sa Kanya, manalangin at makarinig ng salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya kapag ang tao, mas minahal niya ang kayamanan niya, kapag minahal niya ang trabaho niya, kapag minahal niya ang relasyon niya ng higit sa Panginoong Diyos, hindi ho siya magbibigay ng oras kay Kristo. Amen. At sa ganitong gawain. Pero ano ba yung utos si Jesus Christ sa Matthew chapter 22, verses 36 to 41? Ang sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Ito ang pinakamahalagang utos. So, ang utos ng Diyos, mahal mo yung asawa mo, karelasyon mo, mahal mo yung trabaho mo, mahal mo yung binigay sa yung pagpapala ng Diyos ng kayamanan mo. Pero hindi ho yun ang pinakamahal mo. Sino yung mas mahal mo? Dapat ang Diyos po. Amen. Nakapailalim lang sa Diyos yung lahat ng meron na tatlong ito. Ngayon, dahil nga po, yung mga inanyayahang ito, ang sabi sa verse 24, sinabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan, yung tatlo, ay hindi makakatikim ng aking handa. Ano ang ibig sabihin? Hindi sila makakasama sa kaharian ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi ho maliligtas yun. Bakit? Kasi ang pinapanginoon po nun, kayamanan nila, trabaho nila, at relasyon nila. Nakuha niya? So, ang sabi ni Jesus Christ, upang ang isang tao ay makasama sa totoong hinanda ng Panginoong Diyos sa kanyang gawain at mapabilang sa kaharian ng Diyos, dapat nasa isipan niya, mas mahalaga at mahal ko si Kristo ang Diyos sa akin. Kaysa sa kayamanan ko, kaysa sa hanap buhay ko o trabaho ko, kaysa sa ano pa? Relasyon mo. Ngayon ang tanong, hindi ho masama yung mga tatlong binanggit. Pero ang sinasabi lang ng ating Panginoong Diyos, mas mahal mo dapat si Kristo o ang Diyos kaysa sa tatlong klase ng kayamanang ito. Nakuha niyo yung punto natin dito? Ngayon, ang ginawa ngayon, dahil hindi sila tumupad sa kanilang pinangako, eto ngayon ang nangyari. Yung pangalawa, sabi ng verse 21, bumalik ang alipin at ibinalita sa kanyang Panginoon. Binalita, sabing ganon. Sabing ganon ng mga alipin, nako Panginoon, yung lahat ng inanyayahan mo natin, na pinaanyayahan mo sa amin nung una, hindi lahat pwedeng pumunta. Naging abala. Abala sa lupang kayamanan na binili niya, naging abala sa trabaho niya, naging abala sa relasyon niya. Binalita. Ang tanong, natuwa kaya yung Diyos? Pakinggan niyo po. Ito sabi, nagalit ang Panginoon. Hindi nagalit, hindi siya natuwa. Ba't siya nagalit? Sinungaling kayo eh. Di ba? Sinabi niyo pupunta kayo pero hindi kayo pupunta. O, nagalit ang Panginoon. Tanong, kapag may pangako tayo sa Diyos, tapos hindi natin tinutupad, kayo ba pag pinangakuan kayo, hindi tinupad, masaya pa ba kayo? Ano yung sinasabi niyo? Di ba sa mag-asawa, nangako sa'yo, mamahalin kita. Sa kasaganaan, sa kahirapan, sa karamdaman, sa magandang kalusugan. Pag gumawa ng kasalanan, di na ako paulit-ulit. Tapos sister, ang ginawa, inano ka? Pinagpalit ka! Matutuwa ka? Hindi yan, kasi hindi niya tinupad yung pangako niya. So, siyempre, yung lalaking ito, yung Panginoong ito, sabi niya, nagalit siya. Kasi binalita sa kanya eh, yung lahat ng inimbita natin, wala, hindi talaga pumunta. Mas naging abala pa sila, hindi nabigyan ka ng oras, kahit na 2 oras, sa kayamanan, mas mahalaga sa kanya yung kaysa sa'yo. Mas mahalaga sa'yo, yung kanyang trabaho. Mas mahalaga sa'yo, yung kanyang relasyon, magde-date daw sila kasi parang ganun yung dating, di ba?
Ngayon, nagalit yung Panginoon. Okay, nagalit. Bakit? Hindi mo ba pwedeng bigyan ang Panginoong Diyos kahit 2 oras lang? Katulad ng ginagawa natin, hindi mo ba pwedeng bigyan? Kaya ang sabi ng Panginoon, nagalit siya. Ito, sabi rito, nagalit ang Panginoon. Eh, pag ba sinabing nagalit, ano po ba ang pagkaintindi nyo? Galit. Paano ba kayo magalit? Ikaw, Ating Dolores, paano ka magalit? Nagwawala ka ba? Hindi naman ho. Ano kayo naman? Halos ma-high blood. Hina-high blood kayo. Ibig sabihin, pag sabitang nagalit, hindi natuwa. Masama loob. Alam niyo po ba ang Panginoon, sabi ho kasi sa Santiago, ayaw ng Diyos na may kaagaw sa pagmamahal natin sa Kanya. Ayaw ng Diyos. Ang sinasabi niya ron, kapag ka mas mahal mo, ang katotohanan po doon, pag sinabi, halimbawa ako, pag sinabi ko kay Jesus, Jesus, mas mahal ko po yung asawa ko, si Sister Daisy. Magagalit yung Diyos sa akin. Kasi hindi yun yung design niya. Mas mahal ko dapat siya kaysa sa asawa ko. Pumapangalawa lang yung asawa ko. Nakuha niyo punto? Pag sinabing mo naman, Panginoon, mas mahalaga kasi sa akin yung trabaho ko eh. Kaya wala akong oras sa iyo eh. Eh hindi ko gusto ng Lord yon. Kasi bakit? Dapat, pangalawa lang yung trabaho mo, una si Lord. Ikaw ba, pagka ikaw ba, ano lang, tira-tira lang yung oras na binibigay sa iyo ng mahal mo, ng asawa mo. Tira-tira lang. Natutuwa ba kayo? Hindi, di ba? Kasi tira-tira lang eh. Kayo ba? Kumari may handaan. Ang binigay sa'yo, tira-tira, matutuwa ka ba? Ay, rin na lang, tira na lang sa'yo. Di ba, hindi? Kasi parang tingin mo, you are not special, di ba? Hindi ka mahalaga, hindi ka special. So, nung sinabi ngayon dito, nagalit ang Panginoon. Kaya ang ginawa ngayon, gumawa ng remedyo. Sa halip na ang pinatawag ng una, mayayaman, ang pinatawag na ngayon, iba na. Ito, painggan nyo ha. Ang sabi niya ay ito. Kaya mapapalad ako. Ito, sabi rito, nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makipot na daan ng lusod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, at mga bulag, at mga pilay. Lahat ng PWD. Sabi nga lang, sige, pumunta tayo sa lansangan. Yung mga inanyayahan natin na yan na mapaper, doon yung makikita, totoo yung sabi ni Jesus mahirap makapasok yung mayayaman sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, sobrang busy sila. Pero hindi naman po lahat ng mayaman ganun Kasi may pinili naman talaga yung Diyos Pero ang sinasabi ni Jesus Christ, nung sinabi din niya yon, napakahirap talagang pumasok ang mayayaman. Saan? Sa kaharian ng Diyos. Mas mainam pa kay Camelio Di ba? Sabi niya. So ano ibig sabihin? Kasi pride po minsan yung mapapapunta mo ba rito yung mayaman? Di ba? Nakabampay. At saka po, gusto nun malamig. Para sasabihin nun, ano ba naman yung church ba yan? Ganun yung isipin nun, di ba? Marami sinasasabihin. Now, ang sinasabi natin ngayon dito, nung sinabi ngayon ng Panginoon, hindi lumabas kayo kung ayaw nila. Bakit sila lang ba yung dapat maligtas? Hindi lang sila yung dapat maligtas. Kaya ang sabi, sige, habayin nyo yung lansangan na yan, yung kalsada. Parang yung ginagawa namin dati dito, hinahabay namin ito lahat, di ba? Sabi ka na, habayin mo ang lansangan. Tapos, pag hinabay mo yung lansangan, ang imbitahin mo ngayon, yung mga mahihirap. Mahirap ang sabi Ibig sabihin, nasa lower level ng buhay ng tao. Mahirap. Hindi lang mahirap. Ang sabi, yung mga lumpo. Ano ba yung lumpo? Yun po yung mga gaganong-ganon, Hindi lumpo, hindi yung makalakad. Hindi makalakad. At ang sabi pa rito, mga bulag. Ikaw, dadali mo ba sa mga bulag sa ganon? Kaya mo pa yun. Aakahin mo pa. At saka meron pa pong nakalagay, pilay. Eh di gaganong-ganon yun, di ba? Lahat pilay nga Kukuha mo pa ng sasakyan. Apo, so yun na sabi. Uso nga nung araw, yung duya na binibitbit. Nung araw. Pero mapapansin nyo, ang Panginoon, hindi siya nakabase sa level ng buhay ng tao. Para sa Kanya, ang kaligtasan para sa lahat ng klase ng tao. Pinapakita lang niya nung una, na itong lahat ng ito, yung bumili ng lupa, bumili ng 10 baka, yung bagong kasal, yung level ng buhay nito, matataas ito. Pero pinakikita niya, napakahirap papasukin ng mga ito. So sinabi niya ngayon yung pangalawa, sige, ang akayin mo, mahihirap. Dalahin nyo rito, imbitahin nyo mahirap. Ano pa?
mga bulag, mga pilay, mga lumpo. Alam nyo, pag pinag-usapan natin ito ang spiritual na kalagayan ng tao. Bulag tayo minsan sa katotohanan. Di ba? Ayaw nating idilat ang ating mata upang ang Panginoong Diyos ay makita natin sa buhay natin. Di ba? Itong binabanggit na ito, bagamat ito ay literal na kalagayan, pero ang implikasyon nito, spiritual. Ito yung mga taong makakasalanan. Yung nauna kasi, na mayayaman na ito yung mga Pariseo at Saduceo, na ang tingin nila sa sarili nila, matuwid sila. Bakit kami kailangang sumunod kay Kristo? Tingin namin sa kanya, hindi naman siya Diyos Tao lang siya. Ganun yung pananaw ng mga Hudyo at Pariseo. Matuwid kami, kasi nasa amin ang kautusan. At yun yung nagiging dahilan kung bakit kami nagiging matuwid. Kahit na masasama ang ugali nila at hindi sila tumutupad sa kalooban ng Diyos. Itong pangalawa na tinawag, bulag, tingkaw, pilay, mahihirap, ito ay nagpapakita ng mga taong hindi umaasa saan? Sa kanilang kakayanan, kundi umaasa sa Diyos na tumatawag at nag-aanyaya sa kanila. So, ano yung nangyari ngayon? Ang sabi, pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na po ang inuutos ninyo, ngunit marami pa pong bakanting upuan. Makulit talaga yung Panginoon Ang sabi niya ay ito, kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan. Pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Take note yung pilitin. Nakukulitan ba kayo sa mga taga-sundo sa inyo? Hindi. Kung nakukulitan tayo, kasi yun po yung nasa sa Biblia. Makukulit po talaga kami. Bakit po kami nangungulit? Kasi nakikita ho namin na buhay natin dito pansamantala lang. Anytime pwede tayo kuhanin ni Lord Pero nang tanong pag namatay tayo, saan tayo pupunta kung wala tayong relasyon sa Diyos? Totoo lang noon ako natira dito Diyos ko po na lang. Bata. Ganyan pala. Tutang ina. Ay, Diyos ko, lintik magmura. Kaya nga Nakakagulat. Nakakangilingin no? Ganun yung kalagayan ng tao. Kaya ang sabi ngayon, buti nga ngayon, malaki na binabago. Yes. Ang sabi ngayon ng Panginoon, hindi, pilitin nyo. Pag sinabing pilitin, hindi yung sinabing, ate, sama ka naman sa Bible study. Sabi lang, hindi po ako pwedeng sumama. Kaya sinabi lang ni ate, ni sister. Sabi niya, ano gagawin daw nung inutusan ng Panginoon? Pilitin mo na, sumama ka na, halika na, sumama. Sandali lang naman yun, mga 5 oras lang yun. mga 1 oras na yun, 1 oras kalahati, sumama ka na, di ba? Kasi, sabi, ang linaw sabi, kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan, at pilitin mo. Pilitin mo pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Hindi ho ito pampadami lang ng dadalo. Kundi, pinapapunta siya ron kasi yung mahalaga sa naghanda ay yung kakainin nilang sa kanilang katawan. Ganon din po. Kaya kayo pinipilit dito para pagpunta nyo, makarinig po kayo ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kasi kapag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, meron pong epekto ito sa buhay natin at sa ugali natin. Hindi po ba? Kunwari ngayon, di ka umaten. Andiyan ka lang, ay pagkwentuhan ka. Ang pinagkwentuhan nyo, may buhay ng may buhay. O kaya naman, pinagkwentuhan mo. Dudulo ka pa rin. Ang problema ho doon, di ka ho lalago spiritually doon. Tama po ba? Dudulo ka pa rin. Samantalang, yung inihahain ng Diyos sa kanyang kaharian, si Kristo at ang kanyang salita. Nagbabago ng buhay, nagbibigay ng buhay na walang hanggan, at patuloy na nagbabago at nagpapagaling sa ating mga kahinaan. Yun ang gusto. Kaya ang sabi niya ngayon dito ay ito. Hinabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. So yung mga nauna, hindi ho naligtas. Mas binigyan pa ng importansya ng mga tao na mahihirap, na sinasabi ngayon doon, na mga taong umaasa sa biyaya at habag ng Diyos na magliligtas sa kanila sa pamamagitan ni Kristo, yun po ang naligtas. Kaya, ano ang mas mahalaga sa atin? Di ko sinasabing hindi mahalaga ang mga napundar natin. Mahalaga po yan. Kung meron po tayong lupa, meron po tayong mga ari-arian, pahalagahan po natin yan. Pero wag niyo naman pong
mas pahalagahan kaysa sa Diyos. Dapat mas mahalaga pa rin ang Diyos sa inyo. Kung meron po kayong negosyo, hanap buhay, mas mahal nyo pa rin po ang Diyos dapat. Tama po kasi siya naman nagbibigay. Kung kayo man ay may relasyon sa kaibigan, relasyon sa asawa, relasyon sa pamilya, mas mahal nyo pa rin po ang Panginoong Diyos. Kasi pag ganun po yung ginawa natin, natutuwa po ang Diyos. Pero kung ang Diyos ay nasa ilalim ng lahat ng bagay na binanggit ko, hindi ho natutuwa ang Panginoong Diyos. At ang isang gusto ng Panginoong Diyos, maging bahagi tayo sa isang pagtitipon na handaan ng ating Panginoong Diyos. Kasi alam niya na isang araw, yung ginagawa natin dito sa lupa, na bahagi ng ating kaligtasan at pananampalatayang bunga dahil kay Kristo, meron pong totoong dulang na nakahanda sa langit. At yun ay walang iba, kundi kasama natin ang ating Panginoong Kristo. Amen po ba? Kaya ngayon, naiintindihan nyo, kaya pala makulit minsan sa last sister. Kasi sabi sa Bible, kulitin eh. Hindi, pilitin nyo, sabi ka pilitin nyo talaga. Pag sinabing pilitin, yung bang, sabi ni Ate Dolores, ayoko. Ang gagawin naman, di ba? Pag halika na nga, sumama ka na nga, umatin ka, makapakinig ka mga sa... Ganun pinipilit, di ba? Kaya nga sinabing salitang pinilit. Ano ba ibig sabihin ng salitang pinilit? Sa ibang translation niya, pinupersa talaga. Halika na nga. Salitang Sandali pinili, lang. yung matindi lang, yung pagpapahalaga. Pagpapahalaga sa kapwa mo, kaya pumasok yung pag-ibig. Kaya ayoko naman din ang Pag-ibig sa pinipili. kapwa. Ngayon, kung hindi mo naman pipilitin yung tao, Pag